Isang matinis na sigaw ang sumalubong kay Augusto Saldanha pagpasok niya sa malawak na pinto ng sarili niyang mansyon. Kasunod nito ang isang babaeng humahagulgol. Tumatakbo na para bang hinahabol ng 10 demonyo. Nagkabanggaan pa sila sa may pasukan. Nahulog ang bag ng babae at kumalat ang laman nito sa mamahaling sahig na gawa sa marmol. Pero hindi na niya iyon pinulot. Tiningnan lang siya nito na may halong takot at awa bago muling tumakbo palabas ng gate. Bit-bit ang sira-sirang payong at ang wasak niyang dignidad. Siya na ang ika-10 yaya. Sa loob lang ng 1 buwan, napapikit si Augusto hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagod. Isang pamilyar na pagod na kumakain sa kanyang pasensya. Tumingin siya sa sala. Ang puting pader ay may mga mantsa na ng kulay rosas na pintura. Ang isang mamahaling florera ay basag sa sahig at ang mga puting rosas, ang paborito ni Sofia, ay nagkalat na parang mga patay na sundalo. Mula sa itaas ng engrandeng hagdanan, 3 pares ng mga mata ang sumilip. Katarina, Livia at si Bruna. Ang kanyang 3 anghel na may mga sungay na hindi nakikita. Magkakamukha, suot ang magkakatulad na bestida, parang mga manikang porselana na binili mula sa pinakamahal na tindahan sa Europa. Pero ang mga mata nila, walang buhay, malamig. Hindi sila pinansin ni Augusto. Dumiretso siya sa kanyang opisina at isinara ang mabigat na pinto na gawa sa kahoy na nara, katahimikan. Sa wakas, umupo siya sa kanyang silyang katad at ipinatong ang mga kamay sa lamesang gawa sa mahogany. Ang tanging bagay na maayos sa buong bahay na ito. Ang kanyang kaharian sa loob ng isang magulong palasyo. Napabuntong hininga siya. Hindi na ito tahanan. Simula nang mawala si Sofia, naging isa na lang itong malaki at malamig na gusali na puno ng mga alaala. Ang kanyang mga mata ay napunta sa nag-iisang litrato sa ibabaw ng kanyang mesa. Si Sofia nakangiti habang yakap-yakap ang 3 sanggol na tulog sa kanyang mga bisig. Bago pa man bumalik ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, kumatok ang kanyang mayordoma na si Manang LV. Sir Augusto, sabi nito sa magalang na boses, narito na po ang huling aplikante para sa araw na ito. Huwag na, Manang. Bukas na lang ulit. Masakit ang ulo ko. Pero sir, pagpilit ng matanda, siya na lang po ang natitira sa listahan ng ahensya. Marina Reyes po ang pangalan niya. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Simple lang ang suot nitong bestida, walang kolorete sa mukha, at ang buhok ay basta lang nakatali. Malayo sa mga sosyal at mukhang matatalinong yaya na nauna sa kanya. Sa unang tingin, mukha siyang hindi tatagal ng kahit 1 oras sa mga anak niya. Good afternoon, sir. Bati nito sa mahinang boses. Tiningnan lang siya ni Augusto mula ulo hanggang paa. Umupo ka. Sumunod naman ang babae. Inilapag ni Augusto ang resume nito sa mesa. Walang nakasulat na espesyal. Nakatapos ng high school, galing probinsya, walang gaanong karanasan sa pag-aalaga ng bata. Miss Reyes, panimula ni Augusto sa malamig na boses. Alam mo ba kung anong trabaho ang pinasok mo? 10 yaya na ang sinukuan ng mga anak ko. Anong maipagmamalaki mo na wala sila? Hindi natinag si Marina. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Wala po, sir. Hindi ko po alam kung anong meron ako na wala sila. Napakunot ang noo ni Augusto. Kung ganon, bakit ka nandito? Nagsasayang lang tayo ng oras. Dahil kailangan ko po ng trabaho. Simpleng sagot nito. At mukhang kailangan ninyo ng tulong. Isang sarkastikong nangiti ang gumuhit sa labi ni Augusto. Tulong? Ang kailangan ng mga anak ko ay disiplina. Kaya mo ba yon? Hindi agad sumagot si Marina. Tumingin ito sa litrato ni Sofia at ng mga bata sa mesa ni Augusto. Nang muli itong tumingin sa kanya, may kakaibang lungkot sa mga mata nito. Sir, mahinahon nitong sabi. Pwede po bang ako naman ang magtanong? Nagulat si Augusto. Ano?
Kailan po ang huling beses na binasahan niyo ng kwento ang mga anak ninyo bago sila matulog? Parang isang suntok sa sikmura ang tanong na yon. Hindi nakasagot si Augusto. Hindi na niya matandaan. Marahil ay noong nabubuhay pa si Sofia. Nagpatuloy si Marina. Kailan po ang huling beses na tinanong ninyo sila kung ano ang paborito nilang kulay o kung ano ang nakakatakot na halimaw sa kanilang mga panaginip? Ano ang kinalaman niyan sa pagiging yaya mo? Mariing tanong ni Augusto, nararamdaman ang pag-init ng kanyang ulo. Dahil baka hindi naman po disiplina ang kailangan nila, sir. Sagot ni Marina, buo pa rin ang loob. Baka po tatay ang kailangan nila. Walang sino man ang naglakas loob na kausapin siya ng ganoon. Walang sino man. Tumayo si Augusto. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ang anino niya ay tila lumamon sa kinauupuan ni Marina. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Sino ka para sabihin sa akin kung paano maging isang ama? Pero sa halip na matakot, isang maliit na ngiti ang nakita niya sa labi ni Marina. Isang nangiti na hindi nangiinsulto, kundi nakakaunawa. Isa lang po akong simpleng babae na naghahanap ng trabaho, Sir Augusto. At nakikita ko po sa mga mata ninyo ang parehong lungkot na nakikita ko sa mga mata ng mga anak ninyo. Natigilan si Augusto. Sa isang iglap, nakita niya mula sa gilid ng kanyang mga mata ang tatlong maliliit na anino sa bahagyang bukas na pinto ng opisina. Nakikinig sila. Nagmamasid. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang mapanghamong ideya. Tumingin siya muli kay Marina, na ngayon ay may halong pagtataka sa mukha. Sige, sabi ni Augusto. Ang bawat salita ay may bigat. Tinatanggap na kita, pero heto ang kasunduan. Kung ikaw ang kusang aalis at susuko, hindi ka makakatanggap ng kahit isang kusing mula sa akin. Pero huminga siya ng malalim. Kung ang mga anak ko ang makakapagpaalis sa'yo, babayaran kita ng doble. Doble sa sahod na hinihingi mo. Naghihintay si Augusto na makita ang pag-aalangan sa mukha ni Marina. Ngunit wala. Tumingin lang ito ng diretso sa kanyang mga mata na para bang nakikita nito ang kaluluwa niyang matagal nang nakakulong sa yelo. Dahan-dahan, tumango si Marina Reyes. Tinantanggap ko po, sir. Ang kwartong ibinigay sa kanya ni Manang LV ay simple lang. Isang maliit na kama, isang aparador na gawa sa kahoy, at isang bintana na nakatanaw sa malawak at perpektong hardin ng mansyon. Simpleng-simple kumpara sa karangyaan ng buong bahay. Pero para kay Marina, ito ay isang santuwaryo. Dito, huminga siya ng maluwag sa unang pagkakataon. Mula nang tumapak siya sa loob ng mansyon ng mga saldanha, inilabas niya ang kanyang mga gamit. Iilang damit, isang lumang libro, at isang maliit na pitaka. Mula sa loob ng pitaka, maingat niyang kinuha ang isang kupas ng litrato. Isang batang lalaki, mga 4 na taong gulang, nakangiti habang yakap-yakap ang isang bola. Ang kanyang mga mata ay parang mga bituin. Leo, anak, bulong ni Marina habang hinahaplos ang litrato. Gabayan mo si nanay, ha? Mukhang mas mahirap to kaysa sa inaakala ko. Isang butil ng luha ang pumatak sa litrato. Agad niya itong pinunasan, itinago pabalik sa pitaka, at isinara. Hindi ito ang oras para maging malungkot. Oras na para magtrabaho. Nang bumaba siya para sa hapunan, naabutan niya ang eksenang pamilyar na siguro sa mga naunang yaya. Ang 3 bata, Katarina, Livia, at Bruna, ay nakaupo sa harap ng mahabang mesa, pero ang mga plato sa harap nila ay hindi pa nagagalaw. Ayaw po naming kumain yan. Gusto namin ng pizza. Sigaw ni Livia, ang pinakamukhang palaban sa 3. Itinulak niya ang plato na may lamang kanin at sinigang. Oo nga, pangit yan. Segunda naman ni Katarina, ang pinakamatanda ng ilang minuto. Habang abala
sa pagbabasa ng isang makapal na libro. Si Bruna, ang bunso, ay tahimik lang na nakayuko at nilalaro ang kanyang tinidor. Mga iha, kumain na kayo. Magagalit ang papa ninyo. Pakiusap ni Manang LV, halata ang pagod sa boses. Nagkatinginan ang tatlong bata, tapos ay sabay-sabay na tumingin kay Marina. Isang tingin na puno ng hamon. Ito na ang unang pagsubok. Ngumiti si Livia, isang nangiting demonyita. Ikaw, bagong yaya. Umorder ka ng pizza! Hindi umimik si Marina. Lumapit siya sa mesa, tiningnan ang pagkain at nagsalita sa mahinahong boses. Mukhang masarap naman itong sinigang. Hindi yan masarap. Luto yan ng tsakang cook. Sigaw ulit ni Livia. Pagkatapos ay tumayo ang tatlo, sabay-sabay na parang may rehearsal at tumakbo paakyat sa kanilang kwarto. Narinig nila ang malakas na paglock ng pinto. Napabuntong hininga si Manang LV. Naku, pasensya ka na, Hija. Ganyan talaga sila gabi-gabi. Ngumiti lang si Marina. Okay lang po, Manang. Ako na po ang bahala. Hindi niya sinundan ang mga bata. Sa halip pumunta siya sa kusina, kumuha ng sarili niyang plato, at nagsandok ng kanin at sinigang. Umupo siyang mag-isa sa maliit na mesa sa kusina, malayo sa engrandeng dining hall. Habang kumakain, biglang bumalik sa kanyang alaala ang imahe ng kanyang ina. Ganitong-ganito ang luto nitong adobo, ang paboritong pagkain ni Leo. Ramdam niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata, pero pinigilan niya ito. Ang amoy ng manok na niluto sa tuyo at suka ay tila gumapang palabas ng kusina, isang mabangong imbitasyon sa isang malungkot na bahay. Ilang sandali pa, may narinig siyang mahinang kaluskos. Mula sa gilid ng pinto, isang maliit na ulo ang sumilip. Si Bruna. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa plato ni Marina. Narinig ni Marina ang mahinang tunog mula sa tiyan ng bata. Hindi nagsalita si Marina. Kumuha lang siya ng isa pang maliit na plato, nagsandok ng kanin at 2 piraso ng manok, at maingat itong inilapag sa kabilang dulo ng mesa. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagkain na parang walang nakita. Dahan-dahan, pumasok si Bruna. Umupo ito sa silya at nagsimulang kumain ng walang imik. Maya-maya, natapos si Marina. Tumayo siya para hugasan ang kanyang plato. Habang naghuhugas, biglang may nagsalita sa likod niya. Isang boses na matigas at puno ng awtoridad. Ikaw siguro ang bagong katulong. Napalingon si Marina. Isang babaeng maganda, matangkad, at suot ang isang damit na mas mahal pa siguro sa 1 taon niyang sahod. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Ako po si Marina, ang bago pong yaya. I know, mataray na sagot ng babae. I'm Isabella Montenegro, pinsan ng yumaong asawa ni Augusto. At para maging malinaw ang lahat, lumapit ito sa kanya, bumaba ang boses na parang isang ahas. Isa ka lang yaya, huwag mong susubukang lumagpas sa linya mo. Maliwanag? Tumango lang si Marina. Ngumiti si Isabella ng matamis bago tumalikod at umakyat ng hagdan na parang siya ang reyna ng mansyon. Nang matapos si Marina sa paglilinis, napansin niya na wala na si Bruna. Ngunit sa ilalim ng mesa kung saan ito umupo, may isang bagay na nakalagay. Isang piraso ng papel na tinupi-tupi, isang ibon na papel. Hindi perpekto ang pagkakagawa, pero halatang pinaghirapan. Kinuha niya ito at maingat na binuklat. Sa loob, may isang salitang nakasulat sa sulat kamay ng isang bata. Salamat! Napangiti si Marina. Sa gitna ng malamig na mansyon, sa unang gabi niya, nakahanap siya ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang dumating si Marina Reyes at napansin ni Augusto ang isang hindi maipaliwanag na pagbabago sa kanyang pamamahay. Hindi ito isang malaking pagbabago na agad mapapansin, kundi mga maliliit na bagay na unti-unting nagpapatunay na may kakaibang nangyayari.
Wala nang sigawan tuwing umaga. Wala nang mga basag na plorera pagsapit ng hapon. Minsan, kapag umuuwi siya mula sa opisina, sa halip na nakakabinging katahimikan, ang naririnig niya ay mahinang tawanan mula sa hardin o ang boses ni Marina na nagbabasa ng isang kwento mula sa sala. Hindi niya ito pinapansin o iyon ang sinasabi niya sa kanyang sarili. Masyado siyang abala. Masyadong maraming problema sa kumpanya. Ngunit ang totoo, hindi niya maiwasang maging mausisa. Isang hapon, umuwi siya ng mas maaga kaysa karaniwan. Papasok na sana siya sa kanyang opisina nang may narinig siyang boses mula sa hardin. Ganyan, Livia. Itupi mo yung pakpak. Yan, tama. Katarina, ang ganda ng pagkakagawa mo. Bruna, gusto mo kulay dilaw? Sumilip siya mula sa bintana ng kanyang opisina. Doon, sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nakaupo si Marina sa damuhan, napapaligiran ng kanyang 3 anak. Sa harap nila ay nagkalat ang mga makukulay na papel. Tinuturuan sila ni Marina kung paano gumawa ng mga ibong papel. Si Bruna ay seryosong-seryoso sa pagtupi. Si Katarina, na laging may hawak na libro, ay nakangiting tinutulungan ang kanyang bunsong kapatid. At si Livia, ang pinakapasaway sa lahat, ay tuwang-tuwang ipinapakita kay Marina ang kanyang natapos na kulay pulang ibon. Yaya Marina, narinig niyang tanong ni Livia, para saan po ba tong mga to? Sabi ng lola ko, sagot ni Marina. Kapag meron kang hiling o isang sikreto na hindi mo masabi, isulat mo lang sa loob ng ibong papel. Pagkatapos, paliparin mo. Dadalhin ng hangin ang hiling mo sa langit. Talaga po? Manghang tanong ni Bruna. Oo naman. Nakangiting sabi ni Marina. Subukan ninyo. Nakita ni Augusto kung paano kumuha ng bolpen ang kanyang mga anak at nagsimulang magsulat sa loob ng mga papel bago ito muling tiklupin. Pagkatapos, isa-isa nilang inihagis ang mga ibon sa hangin. Nagliparan ang mga ito na parang mga makukulay na paru-paro. Napailing si Augusto, kalokohan, mga kwentong pambata. Pero habang pinagmamasdan niya ang mga ngiti sa labi ng kanyang mga anak, mga ngiting matagal na niyang hindi nakikita, may kung anong kumurot sa kanyang puso. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Isabela. Hello, Augusto. Napatawag lang ako. Kumusta na ang mga bata? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala na alam ni Augusto ay peke. Maayos lang sila. Maikling sagot niya habang nakatingin pa rin sa hardin. Sigurado ka? Dahil narinig ko mula sa isa sa mga katulong na yang bagong yaya ay kung ano-anong pinaggagawa. Mga ibong papel daw, baka kung anong mga pamahiin ang tinuturo niyan sa mga pamangkin ko. You know, baka dinadala niya ang pagiging probinsyana niya sa mansyon. It might be poisoning their minds. Isabella, they're just playing, sabi ni Augusto. Nararamdaman ang pamilyar na inis. I'm just concerned. Pinsan, Sofia would never want them to believe in such nonsense. Ang pagbanggit sa pangalan ni Sofia ay parang isang patalim. Naputol ang tawag, napakuyom ang kamao ni Augusto. Palaging ginagamit ni Isabela si Sofia laban sa kanya. Kinagabihan, hindi mapakali si Augusto. Natapos na niya ang kanyang mga trabaho, pero hindi siya makatulog. Tila may humihilas sa kanya palabas. Naglakad-lakad siya sa hardin, sa ilalim ng bilog na buwan. Malamig ang simoy ng hangin. Tahimik ang buong paligid. Habang naglalakad, may nakita siyang isang kulay asul na bagay na sumabit sa isang sanga ng halaman ng rosas. Isa sa mga ibong papel. Hindi niya alam kung bakit, pero dahan-dahan siyang lumapit. Maingat niya itong kinuha na parang isang mahalagang bagay na pwedeng masira anumang oras. Saglit siyang nag-alinlangan. Tama bang pakialaman niya ang sikreto ng kanyang anak? Pero mas malakas ang puwersa na nag-uudyok sa kanya. Ang puwersa ng isang amang matagal nang nawala sa buhay ng kanyang mga anak. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat niyang binubuklat ang papel.
Sa loob, nakita niya ang sulat kamay ng isa sa kanyang mga anak. Malinis at bilugan. Papa, miss na miss ka na po namin. Bakit ayaw mo na sa amin? Ang mga salitang iyon ay parang mga karayom na sabay-sabay tumusok sa puso ni Augusto. Napayuko siya. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Sa ilalim ng tahimik na buwan, sa gitna ng perpekto niyang hardin, naramdaman ni Augusto Saldanha ang bigat ng kanyang pagiging isang ama. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Hindi alam ni Marina kung ano ang eksaktong nangyari, pero pagkatapos ng gabing iyon sa hardin, may nagbago kay Sir Augusto. Hindi na siya dumidiretso sa kanyang opisina pag-uwi. Minsan, nadadatnan niya itong nakatayo lang sa may pintuan ng sala. Tahimik na pinapanood ang mga batang naglalaro o nagbabasa. Hindi ito nagsasalita, nagmamasid lang, na parang isang dayuhan na sinusubukang unawain ang kultura ng isang kakaibang lugar. Isang hapon, nakita ni Marina si Katerina na seryosong nagbabasa ng isang makapal na libro sa may bintana. Dumaan si Augusto. Huminto ito, tila nag-aalangan bago nagsalita. Anong binabasa mo? Nagulat si Katerina. Itinaas nito ang kanyang tingin mula sa libro. Tungkol po sa mga bituin, Papa. Tumango si Augusto. Astrophysics. Nanlaki ang mga mata ni Katerina. Alam niyo po? Medyo. Sagot ni Augusto. At sa unang pagkakataon, nakita ni Marina ang isang maliit na ngiti sa labi ng amo. Paborito kong subject yan noong college. Hindi na ito nagsalita pa at naglakad na paalis. Pero naiwan si Katerina na nakatingin sa kanyang likuran. May bagong kinang sa kanyang mga mata. Maging si Isabela ay napansin ang pagbabago. Dumating ito isang araw na may dalang 3 malalaking kahon ng mga mamahaling laruan. Ngunit imbes na matuwa, ipinakita lang ng mga bata ang kanilang koleksyon ng mga ibong papel. Tita Isabela, tingnan niyo po, gumawa po kami ng higanting ibon. Masayang sabi ni Bruna. Tinaasan lang sila ng kilay ni Isabela. That's nice. Pero mas maganda itong bago ninyong dollhouse. It costs a fortune. Hindi pinansin ng mga bata ang mga laruan. Niyaya nila si Marina na maglaro sa hardin. Naiwan si Isabela sa sala. Nakatingin ng masama kay Marina habang papalayo ito kasama ang mga bata. Ramdam ni Marina ang matatalim na tingin na iyon sa kanyang likod. Isang gabi, pagkatapos niyang patulugin ang mga bata, hindi pa siya inaantok. Lumabas siya sa hardin para magpahangin. Maliwanag ang buwan at ang simoy ng hangin ay malamig at presko. May mga alitap-tap na naglalaro sa paligid ng mga halaman ng rosas. Naalala niya ang kanyang kabataan sa probinsya, ang mga gabing umaakyat siya sa bubong para lang pagmasdan ang mga bituin. Isang pamilyar na himig ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang kundiman na madalas kantahin ng kanyang ina. Nagsimula siyang humimig ng mahina at hindi namalayan. Ang kanyang mga paa ay nagsimula ng gumalaw. Dahan-dahan, umikot siya na parang nagsasayaw kasama ang isang hindi nakikitang kapareha. Ang kanyang mga kamay ay nasa ere. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Sa sandaling iyon, malaya siya. Malaya sa lungkot. Malaya sa nakaraan. Ang ganda ng boses mo. Isang boses ang bumasag sa kanyang mundo. Napamulat si Marina at ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Nakatayo sa hindi kalayuan si Augusto, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at pajama pants. Nakatingin ito sa kanya, ang mga mata ay seryoso sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Sir!" Gulat na sabi ni Marina, agad na napatigil at namula. Nakakahiya po. Pasensya na po." Hindi ito sumagot. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit. Bawat hakbang nito ay tila nagpapatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Huminto ito sa mismong tapat niya. Walang musika, tanging ang tunog lang ng mga kuliglig sa paligid. Itinaas ni Augusto ang kanyang kamay.
Isang imbitasyon. Pwede ba kitang isayaw? Mahina nitong tanong. Natigilan si Marina. Hindi niya alam ang sasabihin. Ito ang kanyang amo, ang milyonaryong si Augusto Saldanha. At siya? Isa lang siyang yaya. Pero may kung anong pang-akit sa mga mata nito. Isang lungkot na katulad ng sa kanya. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at ipinatong sa palad nito. Nagsimula silang gumalaw. Mabagal. Walang salita. Ipinatong ni Augusto ang isang kamay sa kanyang baywang at ipinatong naman ni Marina ang kanyang kabilang kamay sa balikat nito. Ang kanilang mga mata ay hindi naghihiwalay. Sa ilalim ng buwan, sa gitna ng hardin, dalawang kaluluwang sugatan ang nagsasayaw sa saliw ng katahimikan. Naramdaman ni Marina ang init ng kamay nito, ang tibok ng puso nito na naririnig niya sa katahimikan ng gabi. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Isang pakiramdam na mapanganib. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, huminto sila. Pero hindi pa rin bumibitaw si Augusto. Nakatitig pa rin ito sa kanya na parang may hinahanap sa kanyang mga mata. Sino ka ba talaga, Marina? Tanong nito. Ang boses ay halos isang bulong. Bago pa man makasagot si Marina, isang anino ang lumitaw sa may pintuan ng mansyon. Isang boses na matalas at puno ng gulat ang bumasag sa kanilang sandali. Augusto? Nakatayo doon si Isabela. Ang kanyang magandang muka ay nababalutan ng hindi makapaniwalang galit. Parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanila ang pagdating ni Isabela. Agad na bumitaw si Augusto kay Marina at isang pader na yelo ang muling bumalot sa kanyang pagkatao. Tumingin siya kay Isabela, ang kanyang mukha ay blanko na para bang walang nangyari. Anong ginagawa mo rito, Isabela? Gabi na, tanong niya sa malamig na tono. Ngumiti si Isabela ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang nangiting iyon. Ang tingin niya ay parang mga punyal na nakatutok kay Marina. May naiwan lang akong papeles sa opisina mo. But obviously, I interrupted something. You're not interrupting anything, madiing sabi ni Augusto. Nag-uusap lang kami ni Miss Reyes tungkol sa mga bata. Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo, Miss Reyes. Ang mga salitang yon ay parang sampal kay Marina. Miss Reyes. Pagkatapos ng sayaw, pagkatapos ng titigan, ibinalik siya ni Augusto sa kanyang lugar. Isang empleyado, isang yaya. Tumangulang si Marina, hindi tumitingin kahit kanino, at mabilis na pumasok sa loob. Sinundan siya ng tingin ni Augusto hanggang sa mawala ito sa dilim. Isang bahagi niya ang gustong sumunod. Isang bahagi niya ang gustong humingi ng tawad. Pero nanalo ang bahaging natatakot. Ang bahaging nagtatago sa likod ng pader na matagal na niyang binuo. Augusto, what was that? Tanong ni Isabela, ang boses ay puno ng pag-aalala na may halong akusasyon. Hindi tama yan. Isa lang siyang katulong. Alam ko kung sino siya, Isabela. Sagot ni Augusto, naglalakad pabalik sa mansyon. At trabaho ko yon, hindi sayo. I'm just looking out for you. Para na kitang kapatid. At alam ko, kung nabubuhay lang si Sofia, hindi niya magugustuhan ang nakita ko. Muli, ang pangalan ni Sofia, ang sandata ni Isabela na hindi pumapalya. Hindi na umimik si Augusto. Kinabukasan, nagsimula ang lason ni Isabela na kumalat. Naglalaro ang mga bata sa sala. Si Bruna ay masayang kumakain ng isang cookie. Bigla na lang, nagsimula itong umubo at namula ang kanyang mukha. Lumitaw ang mga pantal sa kanyang mga braso. Bruna! Sigaw ni Marina. Agad na binuhat ang bata. Sakto namang bumaba si Isabela mula sa taas. Ang mukha ay puno ng pagkataranta. Oh my God! What happened? Hindi ko po alam. Bigla na lang po. Itinuro ni Isabela ang plato ng cookies sa mesa. Don't tell me pinakain mo siya niyan. Hindi mo ba alam na allergic siya sa walnuts? Sinabi ko na sa'yo yan dati. Isang kasinungalingan. Hindi niya kailanman sinabi iyon.
Wala pong nagsabi sa akin, depensa ni Marina, habang pinapaypayan si Bruna na nagsisimula ng umiyak. Eksaktong pagdating ni Augusto mula sa opisina, naabutan niya ang kaguluhan. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Ang boses ay mabigat. Augusto, thank God you're here. Sa lubong ni Isabela, ang boses ay nanginginig. Si Bruna, pinakain siya ni Marina ng cookies na may walnuts. Alam mo namang delikado sa kanya yon. Agad na lumapit si Augusto kay Bruna at sinuri ito. Tumingin siya kay Marina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagkadismaya. Totoo ba ito? Sir, hindi ko po alam. Hindi mo alam? Putol ni Augusto. Responsibilidad mong alamin. Paano kung mas malala ang nangyari? Paano kung hindi lang pantal yan? Ang bawat salita ay tumatagos sa puso ni Marina. Ang tiwalang unti-unti nilang binubuo ay gumuho sa isang iglap lang. Pero Papa, biglang sabat ni Livia na kanina patahimik sa isang sulok. Hindi naman po si Yaya Marina ang nagbigay niyan. Si Tita Isabela po ang nag-abot niyan kay Bruna kanina. Natigilan si Isabela. Tumingin siya kay Livia na para bang gusto niya itong patayin sa tingin. Livia, honey, you must be mistaken. Nakita mo naman, di ba? You were playing. Hindi po ako nagkakamali, giit ni Livia. At sa unang pagkakataon, tumayo rin si Katarina sa tabi ng kapatid. Nakita rin po namin, si Tita Isabela ang nagbigay. Isang nakakabinging katahimikan ng namayani. Tumingin si Augusto mula kay Isabela, patungo sa kanyang mga anak at pabalik kay Marina na ngayon ay may mga luha na sa gilid ng kanyang mga mata. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Isabela si Augusto sa opisina nito. Umiiyak. Augusto, hindi ko maintindihan kung bakit nagsinungaling ang mga bata. Siguro naiimpluwensyahan na sila ng yaya nila. I'm so sorry. Nag-aalala lang talaga ako. Sofia would never forgive me kung may mangyaring masama sa mga anak niya. Pinatahan siya ni Augusto, pero ang isip niya ay magulo. Ang imahe ng muntik ng mapahamak na anak, ang alaala ng ahasawang, hindi niya naprotektahan, ang mga akusasyon ng mga bata, at ang nasasaktang tingin ni Marina. Lahat ay naghahalo sa kanyang utak. Pinauwi na niya si Isabela. Nang mag-isa na lang siya, umupo siya sa kanyang silya at napahilamos sa kanyang mukha. Tumingin siya sa telepono. May pag-aalinlangan. Pero kinuha niya ito at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. Miguel, sabi niya sa mababang boses, may ipapagawa ako sa'yo. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Imbestigahan mo ang lahat tungkol sa nakaraan ni Marina Reyes. Lahat. Gusto kong malaman kung sino talaga siya. Ang mga sumunod na araw ay parang isang mabigat na ulap na bumalot sa mansyon ng mga Saldanha. Hindi na kinakausap ni Augusto si Marina, maliban na lang kung tungkol sa mga bata. Ang bawat tingin niya ay puno ng pagdududa. Bawat salita ay malamig na parang yelo. Para kay Marina, mas masakit pa ito kaysa sa isang sampal. Ang tiwalang pinaghirapan niyang buuin ay nawasak na parang salamin. Alam niyang pinagtatanggol siya ng mga bata. Pero sa mata ng kanilang ama, siya pa rin ang may kasalanan. Siya pa rin ang dayo. Siya pa rin ang yaya. Isang gabi, pagkatapos niyang basahan ng kwento si Bruna, nakita niya ang sarili niyang nakatitig sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay pagod. Pagod na sa pagpapatunay ng kanyang sarili. Pagod na sa pagtakbo mula sa nakaraan. Pagod na masaktan. Doon siya nakapagdesisyon. Kinabukasan, habang nasa opisina pa si Augusto, nagsimula siyang mag-impake ng kanyang mga gamit. Pinasok niya ang iilang damit sa kanyang lumang bag. Nang ilalagay na niya ang kanyang pitaka, muli niyang tiningnan ang litrato ni Leo. Anak, bulong niya, siguro hindi talaga para sa akin to. Siguro kailangan na lang talaga ni nanay na mapag-isa. May kumatok sa kanyang pinto.
Pagbukas niya, nakatayo roon ang 3 bata. Ang kanilang mga muka ay puno ng lungkot. Yaya Marina, aalis ka na po ba? Tanong ni Katarina. Ang boses ay nanginginig. Iiwan mo na rin po kami, tulad ng iba? Dagdag ni Bruna, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Umupo si Marina sa sahig para maging kapantay sila. Niyakap niya silang 3. Hindi ko kayo iniiwan, mahina niyang sabi. Pero kailangan ko na munang umalis. Pero huwag kayong mag-alala. Babantayan ko pa rin kayo kahit sa malayo. Pero bakit po? Humagulgol si Livia na siyang pinakamatapang sa kanila. Pero ngayon ay siyang pinakaunang umiyak. Dahil ba kay Papa? Hindi sumagot si Marina. Hinalikan na lang niya sila sa noo, isa-isa. Bago siya tuluyang lumabas ng kwarto, iniabot niya kay Katarina ang isang maliit na kahon. Para sa inyo to. Isang ibon para sa bawat araw na malungkot kayo. Isulat na niyo lang ang lahat doon, ha? Sa opisina, nakaupo si Augusto sa kanyang mesa. Hawak ang isang brown envelope. Kaka-email lang sa kanya ng kanyang investigador. Sir, wala kaming nakitang anumang criminal record o masamang record kay Marina Reyes. Malinis ang kanyang pangalan. Attached is her basic background file. Nakahinga siya ng maluwag, pero kasabay nito ang isang matinding pagsisisi. Pinagdudahan niya ang isang inosenteng tao. Pinaniwalaan niya ang lason ni Isabela. Bumalik siya sa alaala niya noong gabing iyon sa hardin. Ang sayaw, ang mga mata ni Marina. Ang tanong na hindi nito nasagot. Sino ka ba talaga, Marina? Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Si Manang LV, hingal na hingal. Sir Augusto, si Marina po, aalis na. Natigilan si Augusto. Aalis? Kasabay nito, napansin niya ang isang bagay sa sahig, malapit sa kanyang mesa. Isang maliit na ibong papel, kulay puti. Siguro'y nalaglag mula sa bulsa ni Marina nung nag-usap sila dito. Hindi niya alam kung bakit, pero pinulot niya ito. May kung anong nag-udyok sa kanya na buklatin ito. Ang nakasulat sa loob ay hindi para sa kanya. Ito ay isang liham. Leo, anak ko, 1 taon na pala. 1 taon na mula noong kinuha ka sa akin. Patawarin mo si nanay, anak. Ha? Patawarin mo ako kung hindi kita nabantayan. Kung sana mas naging maingat lang ako. Kung sana hindi ko binitawan ang kamay mo kahit saglit lang. Araw-araw, tinatanong ko kung bakit ikaw pa. Napakabuti mong bata. Siguro nga kailangan lang talaga ng langit ng isang anghel na tulad mo. Mahal na mahal ka ni nanay. Huwag mo akong kakalimutan, ha? Bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa puso ni Augusto. Anak? May anak siyang namatay. Isang aksidente. Biglang nagliwanag ang lahat sa kanyang isip. Ang kakaibang lungkot sa mga mata nito. Ang hindi nauubos na pasensya sa mga bata. Ang paraan ng pag-aalaga niya na hindi natututunan sa libro. Lahat iyon ay nagmula sa isang pusong wasak, isang pusong nakakaunawa sa sakit ng pagkawala. At siya, hinusgahan niya ito, sinaktan niya ito. Binitiwan ni Augusto ang papel at tumakbo palabas ng kanyang opisina. Palabas ng mansyon. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kailangan niya itong mahanap. Kailangan niyang humingi ng tawad. Nakita niya ito sa may gate. Nag-aabang ng taxi. Mukhang mas simple, mas pagod at mas malungkot kaysa noong una niya itong makita. Marina! Sigaw niya. Napalingon ito. Gulat na gulat. Tumakbo si Augusto palapit. Humihingal. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay 2 salita. Huwag kang umalis. Hinawakan niya ito sa braso na para bang natatakot siyang bigla na lang itong maglalaho. Huwag kang umalis. Ulit niya. Mas mahina na ngayon. Kailangan ka namin. Biglang tumunog ang cellphone niya pa niya, ang kanyang investigador. Sasagutin niya sana para sabihing tapos na ang trabaho nito, pero naunahan siya. Sir, sabi ng boses sa kabilang linya,
nagmamadali. Sir, tumawag po ako ulit dahil may nakita po akong isang detalye, isang lumang police report tungkol sa aksidente ni Ma'am Sofia. Napakunot ang noo ni Augusto. Anong meron? Sir, yung sasakyan na bumangga sa kanya, may isa pa po itong kaso. Isang hit and run, ilang taon na ang nakalipas. Sir, may nakakatakot na koneksyon. Tumingin si Augusto kay Marina na nakatingin sa kanya ng may pagtataka. Isang masamang pakiramdam ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Anong koneksyon? Mariin niyang tanong. Sir, ang biktima sa naunang kaso, isang batang lalaki na nagngangalang Leo Reyes. Ang mga salita ng investigador ay parang isang malakas na kulog na bumasag sa pandinig ni Augusto. Leo Reyes, ang sasakyan na bumangga kay Sofia. Ang biktima, isang batang lalaki. Napabitaw siya sa braso ni Marina. Napatitig siya rito, pero ang nakikita niya ay hindi na lang ang yaya ng kanyang mga anak. Nakikita niya ang isang babaeng sugatan, isang inang nawalan, isang biktima ng parehong trahedya na sumira sa kanyang buhay. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ni Marina. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Namumutla po kayo. Hindi makapagsalita si Augusto. Ang kanyang mundo ay umikot. Ang koneksyon, isang napakasakit at napakabrutal na koneksyon, ay tila isang kadenang bakal na biglang ipinulupot sa leeg nilang dalawa. Hinihila sila pababa sa isang madilim na bangin. Ang lalaking pumatay sa kanyang asawa ay siya ring pumatay sa anak ni Marina. Pumasok ka muna sa loob. Ang tanging nasabi ni Augusto, ang boses ay garalgal. Mag-usap tayo. Dinala niya si Marina pabalik sa loob ng mansyon sa kanyang opisina. Pinaupo niya ito. Ang babaeng ilang minuto lang ang nakalipas ay gusto niyang yakapin at hinga ng tawad ay ngayon. Parang isang estranghero na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng sakit. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Paano mo sasabihin sa isang tao na ang demonyong sumira sa buhay niya ay ang parehong demonyong sumira sa buhay mo? Pero naunahan siya. Bumukas ang pinto ng opisina nang walang katok. Pumasok si Isabela. Ang muka ay seryoso. Sinusundan ng 3 batang nagtataka. Augusto, I need to talk to you. Sa inyong dalawa. Sabi ni Isabela, ang tingin ay nagpapalipat-lipat sa kanila. May nalaman ako. Isang bagay na kailangan ninyong malaman. Isabela, not now. Mariing sabi ni Augusto. No, Augusto. It has to be now. Giit ni Isabela. Lumapit ito sa mesa. Kinuha ang folder na dala niya at inilapag ito ng malakas. Kilala mo ba si Ricardo Vargas, Augusto? Tumango si Augusto. Siya ang driver na nakabangga kay Sofia. Nakakulong na siya habang buhay. Tama. Sabi ni Isabela. Tumingin siya kay Marina. At alam mo ba, Yaya, na ang Ricardo Vargas na yan, huminto siya tila ninanamnam ang sandali. Ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang bomba na malapit nang sumabog. Siya rin ang driver na nakasagasa at pumatay sa anak mo. Kung kanina ay kulog ang narinig ni Augusto, ngayon ay isang pagsabog. Nakita niya kung paano nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Marina. Ang pag-aalala ay napalitan ng gulat. Pagkatapos ay nang hindi makapaniwalang sakit. Napahawak ito sa kanyang dibdib na para bang hindi siya makahinga. Ang mga mata niya ay nanlalaki. Nakatitig kay Isabela, pagkatapos ay kay Augusto. Ano? Anong sinasabi mo? Nanginginig na tanong ni Marina. I hired someone to look into you. Walang awang pag-amin ni Isabela. I had to protect my family. At iyon ang nalaman ko, na ang lalaking pumatay sa kapatid ko ay siya ring pumatay sa anak mo. Nakakagulat, di ba? The irony. Tumingin si Marina kay Augusto. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at isang tanong. Isang desperadong tanong na humihingi ng kasagutan. Totoo? Totoo ba yon, sir? Tumangulang si Augusto, hindi makatingin ng diretso sa kanya.
Ang pagtango na yon ang nagsilbing hatol. Humagulgol si Marina, isang hagulgol na nagmula sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Isang tunog ng pagkasira. Tumayo siya, pero nanghihina ang kanyang mga tuhod. Napakapit siya sa silya. Kaya pala, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Kaya pala, pamilyar ang pangalan. Ang mansyon, ang pamilyang unti-unti niyang minamahal, ang mga batang nagpapasaya sa kanya, ang lalaking nagsisimula nang magpatibok muli ng kanyang puso. Lahat ng ito ay konektado sa pinakamasakit na araw ng kanyang buhay. Para siyang pinagtaksilan ng tadhana. Paano? Paano ninyo nalaman? Tanong niya kay Augusto. Ang boses ay basag. Nalaman ko lang, ngayon lang, sagot ni Augusto. At anong plano mo, Augusto? Sabat muli ni Isabela. Ang boses ay parang isang hukom. Paano kayo magsasama sa iisang bahay? Paano mo siya titingnanin araw-araw nang hindi mo naaalala na ang pagkamatay ng anak niya ay kagagawa ng parehong taong pumatay kay Sofia? Paano niya kayo titingnan nang hindi niya naaalala ang trahedya niya? Tumahimik ka, Isabela, sigaw ni Augusto. Pero huli na ang lahat. Ang lason ay naikalat na. Tumingin si Marina sa paligid, sa mga bata na nakatingin sa kanya ng may awa. Kay Isabela na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. At kay Augusto, ang lalaking salamin ng kanyang sariling sakit. Hindi niya kayang manatili sa isang lugar na anino ng kanyang pinakamasamang bangungot. Hindi ko na kaya, bulong niya. At sa pagkakataong ito, tumalikod siya at tumakbo. Tumatakbo palayo sa mansyon, palayo sa mga saldanha, palayo sa alaala ng kanyang anak na muling binuhay sa pinakamasakit na paraan. Sinubukan siyang habulin ni Augusto, pero humarang ang kanyang mga anak, umiiyak at yumayakap sa kanyang mga binti. Papa, wag niyo po siyang paalisin. Papa! Nakatayo si Augusto sa gitna ng kanyang opisina, napapaligiran ng iyak ng kanyang mga anak, ng mapanuring tingin ni Isabela, at ng bigat ng isang tadhanang hindi niya matatatakasan. Nawala na si Marina, at sa pagkakataong ito, pakiramdam ni Augusto, nawala na siya ng tuluyan. Ang mga sumunod na oras, pagkatapos ng pag-alis ni Marina, ay isang malaking blangko sa isip ni Augusto. Ang tanging naririnig niya ay ang walang tigil na pag-iyak ng kanyang 3 anak. At ang boses ni Isabela na paulit-ulit na nagsasabing, "It's for the best, Augusto. This is for the best." Para sa ikabubuti? Anong kabutihan ang dulot ng pagwasak sa isang taong wasak na? Anong kabutihan ang makikita sa mga mata ng kanyang mga anak na muling nawalan ng liwanag? Kinulong ni Augusto ang sarili sa kanyang opisina. Ayaw niyang makita ang kahit sino. Ayaw niyang marinig ang kahit ano. Umupo siya sa dilim. Hawak-hawak ang puting ibong papel na naiwan ni Marina. Ang liham nito para sa kanyang anak na si Leo. Binasa niya ito ng paulit-ulit hanggang sa makabisado na niya ang bawat salita, ang bawat sakit na nakapaloob dito. Siya at si Marina, 2 taong pinag-isa ng sakit pero pinaghiwalay din ng parehong sakit. Para itong isang malupit na biro ng tadhana. Kinabukasan, ang mansyon ay mas malamig at mas tahimik kaysa dati. Hindi lumabas ng kwarto ang mga bata. Hindi sila hindi sila nagsalita. Ang katahimikan nila ay mas nakakabingi kaysa sa kanilang mga sigaw noon. Pumasok si Isabela sa dining hall. Suot ang isang eleganteng itim na bestida na para bang nagluluksa, pero may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Augusto, nagluto ako ng paborito mong almusal. Malambing niyang sabi. We need to move on. Kailangan nating ipakita sa mga bata na malakas tayo. Tumingin si Augusto sa kanya, pero ang nakikita niya ay hindi na ang pinsan ng kanyang yumaong asawa.
Nakikita niya ang isang ahas. Paano mo nalaman, Isabela? Tungkol kay Marina? Nagulat si Isabela sa tanong. I told you. I hired someone. Nag-aalala lang ako. Huwag mo nang ulitin yan. Putol ni Augusto. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Ilang linggo mo nang alam. Bakit ngayon mo lang sinabi? At bakit sa harapan ng mga bata? Dahil iyon ang tamang oras. Depensa ni Isabela. Nakita ko kung paano kanya binabalot sa kanyang mga daliri. Augusto, mag-isip ka nga. Isa lang siyang probinsya ng yaya na may madilim na nakaraan. Paano kung planado pala ang lahat? Paano kung alam na niya simula pa lang ang koneksyon ninyo at ginagamit niya lang yon para makuha ang simpatsya mo? Ang mga salita ni Isabela ay puno ng lason, idinisenyo para magtanim ng pagdududa. At sa isang sandali, muntik nang gumana. Pero pagkatapos, naalala ni Augusto ang mga mata ni Marina. Ang totoong sakit na nakita niya roon, ang kanyang pagtakbo, ang kanyang pagkasira. Walang sino man ang kayang umarte ng ganoon. Hindi siya ganoong klaseng tao, mariing sabi ni Augusto. At paano ka nakakasiguro? Hamon ni Isabela. Dahil ba nagsayaw kayo sa ilalim ng buwan? Augusto, gumising ka. Ginagamit ka lang niya. Ako ang tunay na nagmamalasakit sa'yo. Ako ang nakakakilala sa'yo. Ako ang dapat na nasa tabi mo. Hindi siya. Sa wakas, lumabas din ang tunay niyang nararamdaman. Ang inggit, ang obsesyon. Natigilan si Augusto. Tinitigan niya si Isabela na para bang ngayon niya lang ito nakita. Ang lahat ng pag-aalala niya, ang lahat ng paggamit niya sa pangalan ni Sofia, hindi iyon para sa kanya o sa mga bata. Iyon ay para sa sarili niyang kapakanan. Palagi mong ginagamit si Sofia, mahinang sabi ni Augusto, para makuha mo ang gusto mo. Dahil mahal kita, Augusto, sigaw ni Isabela puno ng desperasyon. At mahal ka rin ni Sofia. Gusto niyang maging masaya ka at alam niyang ako lang ang makakapagpasaya sa'yo. Huwag mong banggitin ang pangalan niya, sabi ni Augusto. Tumatayo. Ang kanyang boses ay naging kulog. Wala kang karapatan. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Augusto. Pumasok siya sa kwarto ng mga bata. Nakita niya silang tatlo, magkakatabing natutulog sa iisang kama, magkayakap. Sa tabi nila, nakakalat ang mga ibong papel. Kumuha siya ng isa, kulay rosas, mula kay Bruna. Binuklat niya ito. Dear Mama Sofia, basa niya. Sana po nandito kayo. Bumalik na po ulit sa dati ang lahat. Malungkot na po ulit si Papa. At umalis na po si Yaya Marina. Sabi po ni Tita Isabela, masama daw po si Yaya Marina. Pero hindi po totoo yon. Mahal po namin siya. Mama, pwede po bang ibalik niyo na lang siya sa amin? Napaupo si Augusto sa sahig. Ang mga luha na matagal na niyang pinigilan ay bumagsak na parang ulan. Niyakap niya ang papel na yon. Ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya. Sinisira niya ang lahat dahil sa sarili niyang kaduwagan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan muli ang kanyang investigador. Miguel, sabi niya, ang boses ay basag. May ipapagawa ulit ako. Gusto kong malaman ang lahat ng ginawa ni Isabela Montenegro sa nakalipas na buwan. Lahat ng kinausap niya, lahat ng binayaran niya. At hanapin mo si Marina Reyes. Hanapin mo siya. Kahit saang sulok pa siya ng Pilipinas nagtatago, kailangan ko siyang makausap. Ibaba na sana niya ang tawag nang may naalala siya. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. At Miguel, pakicheck mo ulit ang police report ng aksidente ni Sofia. May isa pang sasakyan sa pinangyarihan ng aksidente, di ba? Isang kotse na tumakas. Alamin mo kung sino ang may-ari noon. Isang maliit na piraso ng palaisipan na hindi niya pinansin noon. Pero ngayon, pakiramdam niya, iyon ang pinakamahalagang piraso sa lahat. 2 araw. 2 araw na parang impyerno.
Hindi kumikibo ang mga bata. At si Isabella, na nakatira na ngayon sa guest room, ay umaarteng parang siya na ang bagong reyna ng mansyon. Sinusubukang pasayahin ang mga bata gamit ang mga material na bagay na wala namang epekto. Si Augusto naman ay parang isang tigre sa loob ng hawla. Naglalakad pabalik-balik sa kanyang opisina, hinihintay ang tawag ni Miguel. Ang bawat segundo ay parang isang pagdurusa. Sa wakas, tumunog ang telepono. "Sir," sabi ni Miguel. Ang boses ay seryoso. "May nakuha na po ako. Una, tungkol kay Miss Montenegro." "Ano yon?" "Binayaran niya po ang dating hardinero natin para magmatsyag sa mansyon. Siya rin po ang nag-utos sa hardinero na lagyan ng money ang cookies na kinain ni Bruna. May text message po kami bilang ebidensya." Napakuyom ang kamao ni Augusto. Ang kasamaan ni Isabella ay mas malalim pa sa inaakala niya. "Pangalawa, sir," pagpapatuloy ni Miguel. "Nahanap na po namin si Miss Reyes. Umuwi po siya sa probinsya niya sa Batangas. Tahimik lang po siyang nananatili sa bahay ng kanyang mga magulang." Napapikit si Augusto. Ligtas siya. Iyon ang mahalaga. "At ang huli, sir," sabi ni Miguel, at bumigat ang kanyang tono. "Tungkol po sa ikatlong sasakyan sa aksidente ni Ma'am Sofia, ang kotse na tumakas sa pinangyarihan." "Sino ang may-ari?" tanong ni Augusto. Ang puso ay kumakabog. "Sir, ang sasakyan po ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Isabella Montenegro." Parang isang bomba ang sumabog sa loob ng ulo ni Augusto. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga, si Isabella. "Nandoon siya? Ayon po sa isang witness na ngayon lang namin nahanap," paliwanag ni Miguel. "Nag-aaway daw po si Ma'am Sofia at ang driver ng kotseng iyon sa gilid ng daan bago nangyari ang aksidente. Naghahabulan daw po sila. Pagkatapos ng banggaan, imbes na tumulong, pinaharurot po ng driver ang kotse at tumakas." Lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa isip ni Augusto. Ang pag-aaway nila ni Sofia bago ito umalis, ang pagmamadali nito, ang mga tawag na hindi sinasagot. Hindi siya ang hinahabol ni Sofia at hindi rin siya ang kaaway nito. Si Isabella. Pinatay niya ang tawag. Sa isang iglap, ang lahat ng sakit at pagsisisi na matagal niyang kinimkim ay napalitan ng isang dalisay at nag-aapoy na galit. Isang galit na nagbigay sa kanya ng kalinawan. Lumabas siya ng opisina. Naabutan niya si Isabella sa sala. Pinipilit na isukat ang isang mamahaling bestida kay Katarina. "Ano ba, tita? Ayoko niyan!" Sigaw ni Katarina. "Wear this. May party tayong pupuntahan. We have to show everyone that the Saldanhas are moving on." "Wala kaming pupuntahan," sabi ni Augusto. Ang boses ay kalmado pero nakakakilabot. Napalingon si Isabella. "Augusto, perfect timing. Tulungan mo akong kumbinsihin ang mga batang ito." "Mga anak," sabi ni Augusto. Hindi inaalis ang tingin kay Isabella. "Pumunta muna kayo sa kwarto ninyo. May pag-uusapan lang kami ng tita Isabella ninyo." Naramdaman ng mga bata ang tensyon. Mabilis silang tumakbo paakyat. Nang sila na lang dalawa ang natira, dahan-dahang lumapit si Augusto. "Anong problema, Augusto? Bakit ganyan ka makatingin?" tanong ni Isabella. Nagsisimula ng kabahan. "Nandoon ka," sabi ni Augusto. "Noong gabing namatay si Sofia, nandoon ka." Nawala ang kulay sa mukha ni Isabella. Anong sinasabi mo? Nababaliw ka na ba?" "Huwag ka nang magsinungaling," sigaw ni Augusto. At sa unang pagkakataon, hinayaan niyang lumabas ang lahat ng galit na kinulong niya sa loob ng maraming taon. "Nag-aaway kayo. Hinahabol mo siya. Bakit, Isabella? Bakit?" Nagsimulang umiyak si Isabella. Isang pekeng pag-iyak. "Hindi totoo yan. Sinisiraan lang ako ng kung sino." "Aminin mo." Angil ni Augusto. Hinampas ang mesa sa tabi niya. Nagulat si Isabella sa lakas noon.
Dahil mahal kita. Sa wakas ay umamin si Isabela, humahagulgol. Mahal kita, Augusto, pero hindi mo ako nakita. Palaging si Sofia. Si Sofia na perfect. Si Sofia na nasa kanya na ang lahat. Kinausap ko siya ng gabing iyon. Sinabi ko sa kanya na, hiwalayan ka na dahil hindi kanya deserve na ako ang mas karapat dapat para sa'yo. Pero tinawanan niya lang ako. Tinawanan niya ako. Ang kwento ay lumabas na parang isang rumaragasang ilog. Sinundan ko siya. Gusto ko lang siyang takutin. Pero hindi ko sinasadyang mabangga siya ng truck. Augusto, maniwala ka sa akin. Aksidente lang ang lahat. Napailing si Augusto, puno ng pandidiri. Aksidente. At pagkatapos ay hinayaan mo siyang mamatay? At sa loob ng maraming taon, ginamit mo ang alaala niya para manipulahin ako? Para sirain ang pamilya ko? Ginawa ko yon para sa tin. Walang tayo, Isabela, sabi ni Augusto. Ang boses ay puno ng yelo. Tumawag ka na ng abogado mo dahil sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Tumingin si Isabela sa kanya. Ang pagmamakaawa ay napalitan ng purong pagkamuhi. Kung hindi ka mapapa sa akin, Augusto, sisirain kita. Sisirain ko ang pangalan mo, ang pamilya mo. Wala ka nang masisira pa, sagot ni Augusto. At sa pagsabi noon, naramdaman niya ang isang bigat na nawala sa kanyang dibdib. Ang bigat ng kasalanang hindi naman pala kanya. Pagkatapos niyang tawagan ang mga pulis, umakyat si Augusto sa kwarto ng mga anak niya. Nakita niya silang tatlo, magkayakap sa takot. Umupo siya sa tabi nila. At sa unang pagkakataon, hindi niya tinakbuhan ang kanilang mga damdamin. Mga anak, sabi niya, ang boses ay malumanay. Patawarin niyo si Papa. Niyakap niya sila ng mahigpit. Katerina, Livia at si Bruna. Naramdaman niya ang kanilang maliliit na katawan na nanginginig. Umiyak sila. At sa unang pagkakataon, umiyak din si Augusto kasama nila. Umiyak sila para sa nawala nilang ina. Umiyak sila para sa mga taon na nasayang. Nang tumahan na sila, tumingin si Katerina sa kanya. Papa, si Yaya Marina po. Ngumiti si Augusto, isang tunay na ngiti. Pupuntahan na natin siya. Lahat tayo. Susunduin natin siya pauwi. Sa pagsikat ng araw, isang itim na kotse ang umalis sa mansyon ng mga Saldanha. Sa loob, isang ama at ang kanyang tatlong anak. Handang itama ang lahat ng pagkakamali at buuin muli ang kanilang nasirang pamilya. Ang biyahe papuntang Batangas ay mahaba, pero para kay Augusto, bawat kilometro ay isang hakbang palapit sa kapatawaran. Hindi lang mula kay Marina, kundi para na rin sa kanyang sarili. Sa tabi niya, ang kanyang tatlong anak ay tahimik lang, pero ang kanilang mga mata ay puno ng pananabik at pag-asa. May dala silang isang malaking kahon na puno ng mga ibong papel na may iba't ibang kulay. Nang marating nila ang isang simpleng bahay na gawa sa kahoy na napapaligiran ng mga halaman at puno ng niyog, bumaba sila ng kotse. Ang hangin ay sariwa at ang katahimikan ay payapa, malayo sa malamig at malungkot na mansyon sa Maynila. Nakatayo sa may bintana si Marina. Narinig niya ang tunog ng sasakyan at nang sumilip siya, ang puso niya ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Si Augusto at ang mga bata. Anong ginagawa nila rito? Lumabas siya ng bahay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sinalubong siya ng kanyang ina. Anak, sino yan? Hindi siya sumagot. Naglakad siya palapit sa gate. Ang unang yumakap sa kanya ay si Bruna. Pagkatapos ay si Livia at si Katerina. Niyakap niya silang tatlo ng mahigpit. Nilalanghap ang pamilyar na amoy ng mga ito. Ang mga luha ay muling bumagsak mula sa kanyang mga mata. Pero sa pagkakataong ito, luha ito ng pangungulila. Yaya Marina, huwag ka na po ulit umalis, bulong ni Bruna. Humiwalay siya sa mga bata at tumingin kay Augusto.
na nakatayo sa di kalayuan. Ang mukha nito ay pagod, pero wala na ang dating lamig sa mga mata nito. Napalitan iyon ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Marina dati. Pagsisisi. Marina, panimula ni Augusto, ang boses ay mababa. Alam ko na ang lahat. Tungkol kay Isabela, tungkol sa nangyari kay Sofia, at alam kong walang salita ang sapat para humingi ng tawad sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Hindi umimik si Marina. Hinintay niya lang itong magpatuloy. Pero hindi ako naparito para lang humingi ng tawad, sabi ni Augusto. Naparito ako para humingi ng isa pang pagkakataon. Hindi bilang amo mo, kundi bilang isang taong katulad mo na saktan din ng parehong trahedya. Lumapit ito. Pinatawad ko na ang sarili ko, Marina. At sa pagpapatawad na yon, natutunan kong hindi ko kailangang kalimutan si Sofia para magmahal ulit. Ang pagmamahal na yon ang nagbigay sa akin ng 3 anghel na ito. Tumingin ito sa mga bata, pero hindi ko sila kayang alagaan mag-isa. Kailangan namin ng isang puso na magtuturo sa amin kung paano muling tumibok. Kailangan ka namin, Marina. Ang mansyon, mahinang sabi ni Marina. Ang lugar na yon, nagpapaalala lang sa akin ng wala na tayo sa mansyon. Putol ni Augusto. Ibinenta ko na. Magsisimula tayo ulit. Sa isang bagong bahay, isang lugar na walang multo ng nakaraan, isang lugar na tatawagin nating tahanan. Inabot ni Katarina ang kahon na dala nila. Para po sa inyo, Yaya Marina. Mga hiling po namin yan. Binuksan ito ni Marina. Sa loob, daan-daang ibong papel. Kumuha siya ng isa at binuklat. Sana maging pamilya na tayo. Kumuha siya ng isa pa. Sana kayo na lang po ni Papa ang magkatuluyan. At isa pa. Sana maging nanay ka na po namin. Napatingin siya kay Augusto. Ang mga mata ay puno ng luha, pero ngayon ay may kasama ng ngiti. Hindi ko kayang palitan ng nanay ninyo, sabi niya sa mga bata. Hindi po namin yon hinihiling, sagot ni Katarina. Gusto lang po namin ng isang pamilya na buo ulit. Tumingin si Augusto kay Marina. Hindi ko rin kayang palitan si Leo. Walang sino man ang makakagawa noon, pero pwede nating alalahanin sila nang magkasama habang bumubuo tayo ng mga bagong alaala. Inabot ni Augusto ang kanyang kamay, ang parehong kamay na nag-imbita sa kanya sa isang sayaw sa ilalim ng buwan. Marina Reyes, sabi nito, ang boses ay puno ng sinseridad. Gusto mo bang bumuo ng isang pamilya kasama ko? Tumingin si Marina sa mga bata, sa kanilang mga matang puno ng pag-asa. Tumingin siya kay Augusto, ang lalaking natutong harapin ang kanyang mga demonyo. At sa wakas, tumingin siya sa sarili niyang puso at naramdaman niya ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa paglimot, kundi sa pagtanggap. Hindi ito tungkol sa pagpuno sa isang nawalang espasyo, kundi sa pagbuo ng isang bago. Dahan-dahan, ipinatong niya ang kanyang kamay sa palad ni Augusto. Opo, Augusto, sagot niya. Gusto ko. Sa isang maliit na probinsya sa Batangas, sa ilalim ng sikat ng araw, isang bagong pamilya ang isinilang. Isang pamilyang binuo mula sa mga piraso ng 2 nasirang puso, pinagdugtong ng pag-asa, at pinatibay ng isang pag-ibig na mas matatag kaysa sa anumang trahedya. Ang dating malamig na mansyon ay isa na lang malayong alaala, at sa harap nila, isang bagong tahanan, isang tunay na tahanan, ang naghihintay na mapuno ng tawanan, pagmamahal, at ng walang katapusang paglipad ng mga ibong papel.